Inakusahan ni dating Representative Zaldico si First Lady Liza Araneta Marcos ng pagpapatigil noon sa investigasyon ng Kamara sa mahal na presyo ng bigas at sibuyas. Sabi pa ni Ko, kontrolado ng isang kapatid ng unang ginang ang importasyon ng sibuyas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang First Lady at ang kapatid nito ang idinawit naman ni dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico sa umano'y maanumalyang importasyon ng mga produktong agrikultural sa panibagong video na inilabas niya ngayong araw. Sabi ni Ko, nang imbestigahan ng Kamara ang pagmahal ng sibuyas sa 600 pesos kada kilo noong 2022, ipinahinto ito ng First Lady. Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin anya ang nangyari nang imbestigahan din ng Kamara ang pagmahal ng bigas. Habang iniimbestiga nito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Kwento ni Ko, namagitan pa si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos at sinooy House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Sabi ni Ko, napagalitan pa raw ng dating Speaker ang Agriculture Secretary dahil nabisto umano ang mga SOP sa mga importasyon. Dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Nagreklamo pa si Ko tungkol sa importasyon ng isda dahil iilang kumpanya lang umano ang pinapayagang mag-angkat. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Hinihingan pa namin ng tugon ng mag-inang Liza at Sandro Marcos, gayon din si Martin Araneta, pati si Romualdez. Sabi naman ni Chu Laurel, gawa-gawang paratang at kwentong pang Netflix ang mga sinabi ni Ko. Dagdag niya, masamang tao si Ko. Sa pagdinig ng Kamara nitong September 16, 2025, sinabi ni Agriculture Secretary Chu Laurel na si Ko ang namimilit sa kanilang bigyan siya ng import permit. Ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. We were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.